Uy, Viber. speaking of the hello! Hello. Hoy, sino to, ka-vibes? Mariel po. Si Mariel. Mariel, taga saan ka? Kahit yel na lang po Yel. Yel na lang Ah, daw. yel na lang. Sigawan mo daw. From Yel! Yel, taga saan ka? Teresa Rizal po. Teresa Rizal. Okay. Ay. Ilang taon na si Yel? 26 po. Uy, bata pa. O, sige, Yel, dahil ikaw ay napatawag sa ating SKL, share ko lang. Ano ang dahilan ba't napatawag ka? Paano ba? Sige na, huwag kang Nahihiya maiya. Parang tanga to. Sige, saan mo ba gusto simulan? Love life ba to? Wala namin, Pinoyhen nyo? Yes po. I love life. O, 26. sige. Yel, i-share mo na! Okay pa. Sige. Meron po kasi akong 8 years in a relationship pero 1 year married na po kami. Okay. Wait, tama yan. Okay. Ano ulit yun? 8 years na silang magkarelasyon. Ibig sabihin, ba tama ba ang calculation namin? At 18 years old, you began dating each other. Yes po. Tapos kasal na kayo ngayon. Yes po. Bali 9 years na po kami. Oh. Okay. Okay po. Pero may ano na din po kami, 1-year-old baby. Kasabay ng pagpapakasal nung kayo'y biniyayaan ng baby. So, kumusta Yes naman yung po. inyong relationship? Yun po yung may problem. Kasi, yun nga, yung partner ko or yung husband ko is, may behavior kasi siya na, na every time na lang na pag nag-aaway is makikipagtalo siya ganyan. Tapos parang mananadya siya na makipagtalo para magawa niya yung gusto niya. Ano-ano ba yung mga gusto niya na pinagtatalunan ninyo? Parang napanood ko na kasi to. siya eh. Kasi siya, parang, di ba po yung instinct ng babae is, mahahalata mo kung nagsasabi ba sa'yo ng totoo or hindi. Oh. Parang mas priority pa rin kasi niya yung tropa niya. Tapos di ko sure kung totoo bang magsusugal pa rin siya. Pagdating sa mga NBA, ganyan. Or di ko rin sure kung nagsasabong, ganun. Pero yung aligasyon or pakiramdam or women's intuition ba na may iba, wala naman. Kumbaga ang problema mo ngayon, parang buhay binata pa rin itong Oo. si asawa. Yes po, parang ganun po. Oh. Then, ano po kasi yun eh, yung tinagal po namin na yun, naging parang routine na lang po namin. 10 years. Oo, 9 kasi kasama na yung kasal, tsaka Oo. bata pa lang eh, di ba? Mm, Saan mo ba kayo nagkakilala? Siguro kwentuhan mo muna Ayan, kami oo, paano tama. nag-start Oo. yung love story. Kinikilig ka! Kwentuhan lang to, walang kilig. Wait lang, ano po kasi, Ano po kasi? basketball player siya. Kaya! Alam na! MVP ba yan o bangko? Alam na! MVP. Hoy, kinikilig na Nagiging Yel. MVP. Medyo magaling. Nami-mythical 5 hindi bangko. Yes Kaya. po. Okay, oo. Sa basketball player ito, di syempre, maganda ang hubog ng katawan at matangkad. Tama ba? Hindi masyado matangkad. Yes! Pero magaling yung mga The umano kung moves. saan-saan. Oo. Mabilisan. Magaling mag-shoot, ganun. Agility and speed. Natawa siya dun sa magaling mag-shoot. Oh, may 1-year-old na nga eh. Ala! Ala! O tapos, paano nagsimula? O de basketball player. Ikaw ano naman ang ginagawa mo noon? Nanonood lang. Yes! Pumapalakpak ka! Hindi kasi yung time na yun parang wala, trip ko lang manghingi ng jersey sana na ganun-ganun. Yes! Di sa ukay ang daming jersey. Jersey pa ng mga taga ibang bansa. Yung trip mo lang mangingi sa kanya ng jersey, sa dinami naman ng player, bakit sa kanya ba? Oo. Actually po, hindi po talaga ako sa kanya nung nanghihingi. Sa ibang player. Sinadjust lang siya ni kuya sa akin. Sinadjust ha? Parang. Bakit? Tas At yan. parang bumibili ka lang ng bag para sa school, sina Jess. Tapos, Oh. Then yun na po, nagkaka-chat-chat na kami ganyan. sino Tas nangingi yun ng na. contact? Ikaw o siya? Ikaw. Aminin. Aminin mo na. Binigay ni kuya yung Facebook niya eh. Tapos chinat Chinat mo. mo.
Maharot Trinay ka ko na rin. din. Hiningian ko lang, ganun. Ah. Bakit teka, sino ba si Kuya? Kuya na as in yung crush mo talaga originally? Hindi, kuya ko po Ah, talaga. kuya mo talaga. So tama ba yung Opo. pagkaintindi namin ni Kiko? Noong una, may iba ka talagang crush na pinupuntirya doon. Ibang jersey ang gusto mo. Pero yung kuya mo na nagsabing, hindi, ito na lang. Kasi Oo. ito yung available. Out Oo. of stock na yung isa. Parang ganon. Parang ganun. Ay, nako, okay. Oh, okay, tapos, Oh. nagka-chat na kayo. Ayun na, nagka-chat na kami, tapos ganyan. Tapos yun na, naging kami na. Ay. Ay. Mga ilang months bago naging kayo? Ano din naman po, umabot din naman po ng 1 year. Ay, Ang tagal. ligawan. Ang ligawan, 1 year. Yes po. Okay. Kasama sa computation mo ng 8 years yon, hindi pa? Hindi po. Oh, yung tagal. So, Oh. 10 years na nga sila in total. Parang ganon. Tagal na. Okay. So ngayon, yung nagkakaligawan pa lang Oo. kayo at sinagot mo siya, hindi mo agad nakita yung mga red flag niya. Oo nga. Hindi po agad eh. Kasi kung titignan mo siya, talagang matino siya, ganun. Ba't mo nasabi Siyempre, matino? siyempre ligawan eh. Oo. Ba't mo nasabi bang matino? Ano yung parang, ay, bait naman ito, okay to ah. Ano yung nagpasabi sa'yo Yung nun? physical appearance niya hindi Patay. makabasag pink. Physical appearance, hindi daw makabasag pinggan. So parang kumbaga sa babae, mahinhin siyang version na lalaki. Mm. Mm-mm. Pero siga Pero sa yun court. nga, matropa ganyan. Kasi player po eh. Tsaka syempre naisip niya siguro noon, hindi pa red flag ang pagiging matropa kasi bata pa. Pero ang problema mo ngayon, tama ba? Hindi niya na-outgrow, Mariel, yung pagiging pala tropa, ganon. Opo. Tsaka hindi po niya na-prioritize yung family niya. Mm. As Tsaka in kayo? Yung routine po namin, yung tinatagal po namin ngayon is parang ano na lang. Ano ba? Mm. Yung parang dahil na lang po sa nakasanayan na lang ganun. Parang wala nang Wala nang love. Hindi ko alam. Spark, yung kilig. Patay, yan na yan. Pero ikaw, Kiko, nagka-long distance ka na, di ba? How will you explain that na minsan ba talagang normal sa isang relasyon, lalo na mga long-term, di ba? Mm. Na mawala ng spark. But what will keep you guys together still? Alam mo, normal yung sa LDR setup parang may times na mawawalan ka ng gana, may madidemonyo ka na ay, parang hindi naman magiging Pag long term successful. na, oo. Hindi naman magiging okay to. Eventually, maghihiwalay din kami, maghanap lang ako iba. May mga ganun eh. Pero syempre, kung ipaprioritize mo na, ay hindi, kakapitan ko pa rin to. Kasi Oo. iba yung pinagsamahan namin eh. Totoo yun. Kung kukuha ko ng panibago o papasok na naman ako sa bagong commitment, panibagong pagkakakilala, hindi ko kakilala to simula bumbunan hanggang Oo. talampakan, di ba? Eh dito na lang ako. Yun yung pinangawakan ko dun. Oo. Tsaka, syempre, alam mo yung ups and downs nyo. Oo. Yun ang pangahawakan mo kahit na LDR kayo, kahit na kasama kasi sa relasyon yung yung mga di pagkakaunawaan na ganito eh. Totoo yan. Pero ang problema lang kasi, gaya dito kay Yel, hindi niya nakita agad yung red flag nito ni Guy na lulong sa tama ba sa sugal. Oo. Baka sasabong pa. At isa pa hindi pa siya all in all, hindi pa nagmamature talaga eh. hindi pa siya tapos sa buhay pagkabinata, di ba? Kung tutuusin, hindi naman yun red flag in the beginning. It's just him enjoying his youth, his life. Correct. Pero nagbabago kasi ang dynamics niyan as we go on. Lalo na ngayon, nagkaroon kayo ng anak. Ang tagal nyo na, nagpakasal kayo. Napag-uusapan nyo ba to? At paano mo sa kanya unang niraise yung issue na, Bebe, ano ba tawagan ninyo? Babe po. Babe, para madaling tandaan. Oo, babe. Hindi magkalituhan. Oo, Ay, oo. pinag-overthink. Hindi, paano mo na-raise sa kanya na, babe? Ano ba? Ba't parang ako lang ang nagpapakamagulang sa anak natin? Ba't parang ikaw hindi nagmamature? Although, ang sabi nila, ang mga babae daw talaga, mas mabilis tayong mag-mature kaysa sa mga lalaking kaedad natin. Pero, Ang hirap. Ay, sorry po. paano mo sinabi? Ang hirap lang din po kasi, ano na siya 30 na po siya. Mas Tapos matanda ako sa'yo. mag-27 po sa November. Oo. Alam mo yun, wala naman sa edad din yan Yel Kasi di ba, depende sa upbringing At sa kinagisnan nung isang individual kung paano siya pinalaki, sino yung mga nakasalamuha niya habang siya ay nagkakaisip. Pero ang tanong dito, Yel, inupuan nyo na ba tong dalawa? Itong problema mo sa kanya? Nag-upuan lang. Ay, Iba yun. Napag-uusapan po namin siya, pero mas lumalabas yung mga ganyang salitaan kapag po nagtatalo kami. So, syempre. ibig sabihin,
ayaw magpatalo at gusto pa rin ipilit ang gusto. May Tama ba? pagkabungangero ba yung Yes asawa po. mo? May pagkaano rin? Meron din po. Kasi katulad po ngayon, nung June 7, nagtalo po kami, ganyan-ganyan. Tapos, until now, hindi pa po yun bumabalik ulit dito sa bahay. Nandun po ata siya sa kanila. So, Teka yung- lang, naglayas? Ganun po ugali niya. Every time mag-aaway po kami, umaabot po ng 2 to 3 weeks or kaya 1 month yung tinatagal. Tapos Tapos- wala pong communication yun. Bigla na lang yun babalik. Yung mga biyanan mo, alam ito? And ano yung ginagawa nilang intervention? Kasi kung tutusin, medyo bata pa rin naman kayo, although nasa tamang edad, but kinukonsinti nila? Hindi ko nga po din alam eh. Kasi alam nilang ganun ugali nung anak nila eh. Tsaka wala po siyang pinapakinggan na tao. Pag ginusto Kahit niya, ginusto niya. magulang, may nakikinig, no? Mm-mm. Ayun lang talaga. Nako. Lalo na ngayon, 1-year-old pa lang yung baby nyo, tama ba? Opo. Tsaka mas lalo po, para siyang mas lalong lumala pa. Kung kailan po nagka-baby, tsaka po siya nagiging ganyan lalo. So ikaw Pasundot lahat. ako. Oh, ano yan sasabihin mo? Alam mo, Yel, ayaw ka naman naming mag-overthink. Ano? Oo, wag. Oo. Ayaw namin. Pero gusto namin kasing sabihin sa'yo kung ano yung totoo. Ano yung POV namin. Kasi POV mo, yan na yan, nandyan na yan eh. Oo. Diba? Opo. Kaya ka naman siguro din tumawag dito para makarinig ng payo, ng ibang POV, para kahit paano ma-enlighten ka, diba? Oo. Opo. Minsan ba sa buhay mo, minsan ba sa pagkakataon ng buhay mo na natanong mo na ba, meron bang iba? Mm. Oo nga, may mga Wait lang. instances ba na nakikita mo siya, nahuhulihan mo ng Yung mga potensyal. nilalike, Nung- hina-heart? Yung time, naggaganyan po siya. Pero yung time po na parang mga 3 years, 4 years kami. Tas balik kasi yung ano namin eh. On, off. Yung on and off po yung ano namin noon. Mm. Pag nag-aaway kami, naghihiwalay kami, may mga ina-add siya ganyan, tas chinachat. Pero parang ano lang yun, parang laro lang yun sa kanya. Ang Hindi sabi niya Sa kanya, sinasabi. sabi niya. Oo. Ganun lang. Kasi hawak ko naman po yung mga accounts niya, ganyan. So nakikita. Pero alam mo, uulitin ko, Oo. ayaw ka namin mag-overthink. Gusto lang natin dikdikin maigi. Kung ano ang talagang punot dulo ng kinakaharap mo ngayon. Kasi problema na to eh, di ba? Lagi Siguro- na lang pong ganun eh. Oh, paulit-ulit na eh. Titino siya ng 2 months, 3 months, ganyan. Tapos after nun, kala mo nagbago na siya, okay na. Yung pala, babalik na naman sa ganun, onting away lang, lalayas. Yel, natanong mo na ba yung sarili mo kung ano talaga yung feelings niya towards you na mahal pa ba talaga ako nito? Tingin mo, mahal ka pa talaga ng asawa mo? Kasi sa tuwing nagtatampuhan kayo, kinakalimutan ka niya, pati anak niyo eh. Ano siya eh, pag kasama mo siya, ramdam mo talaga na mahal ka niya. Ganon. Pero Magaling. parang mas matimbang pagdating sa ibang tao. Parang gusto niya maganda siya sa paningin ng ibang tao. Ganon. Yun na nga. Tas Hindi pa na okay lang na masira yung image niya sa parents ko, sa akin. Sa'yo. Oo. Pero basta sa ibang tao, maganda yung image niya. Pero, Ganun po. andyan na yung problema eh, 'di ba? Tayo regardless ano yung rason ba't siya umalis, siya at siya lang ang makakaalam nun. Pero ngayon, kagaya nito, meron kami mga nagiging, 'di ba, hunch, ano kaya ang pwede talaga nangyari? May iba ba? Pero kumusta ang sustento? Pag ba yung lalaking yan umaalis sa bahay niyo at nagtatampo, ibig sabihin ba nun pati sustento sa anak mo, sa'yo, natatapos at tumitigil? Actually nga po, di nga po siya nagbibigay O man yung kapal lang. naman ng mukha, yun na lang Pati sabihin yung, ko. pati yung parents niya, hindi man lang din mag-update kung nandun ba yung anak nila, ganyan. May trabaho ba yan? Ipatanggal mo kaya? Ay, may trabaho yan? May trabaho po siya. Actually nga po, kakapasok niya lang ulit doon nung February. Anong Tas trabaho ako nitong pa, anong trabaho nitong buwisit na to? sa po siya, delivery helper po siya. Tapos ako din, working din po ako. Tapos nag-aalaga pa ng anak. Kanino naiiwan yung kustodiya ng anak mo kapag nagtatrabaho ka? Kay mama po. Nandito po kasi kami sa parents ko nakatira. So parang ano ba ito, 100%, 80% ng gastos sa anak ninyong dalawa? Ikaw ang Parang nagsusolder. 100% ako po talaga eh. Simula't simula. Simula't simula, ganun na.
Ay, malinaw na to, be. Oo, hindi na lang to tungkol sa kung may iba ba. Oo. Tungkol ito sa irresponsable Irresponsable. talaga. Oo. Irresponsable. Alam mo, Yel, siguro this time, since nakausap mo na rin naman kami, hindi naman kami dito sugo, di ba? Oo. Na kami yung magpapabago talaga. Pero kahit papano sana kami yung maging kasangkapan na mabuksan ng sarado mong Oo. isip sa ngayon, nabuksan mo na yung isip mo sa kaliwanagan na itong napangasawa mo ay walang kwentang lalaki. Dahil sa tuwing nag-aaway kayo, di ba? Kinakalimutan Yun na nga lang ka. Yun na lang dapat ang contribution, di ba? Ang kapal ng mukha nito. Ano tawag dito, baba ng loob. Pero tingnan mo naman, ikaw pa ang tinataasan. Ang hirap lang din po kasi na yung marriage namin is parang naging reason na lang na nagka-baby kami. Kaya kami kinasal. Parang ganun. Sino ba? Pilitan Yung pa? mahirap. Kaninong ideya ba yan na magpakasal kayong dalawa after nyo magka-baby? Kumbaga hindi Parang planado. na-pressure po ako that time. Kalamama po. Mm. Patay, yun lang. Di sana yung nanay mo na nagpakasal sa kanya. Pero, Alex, ang hirap nito. Alam mo, kasi trap na sila eh. napasubo ka na eh. Lalo yung kasal na yan, lalo sa Pilipinas, wala namang divorce, Wala, di ba? wala. Paano naiisip mo, anong gusto mong gawin ngayon, Yel? Ako po, yung sa ginagawa niya ngayon, parang wala na lang siya sa akin kasi parang manhid na ako or nakasanayan ko na yung pinaggagawa niyang ganun. Tapos pagbabalik siya pag ginusto niyang bumalik, magiging pa-victim siya, ganyan. Pero di ko siya tatanggapin. Sigurado ka ngayon sa tingin mo, kung halimbawa babalik yan, magsosorry, dadalang ka ng regalo, tatanggapin mo pa Dalang kaya? ka ng parcel. Never po yan Ah, nag-bit-bit. never nagbitbit. Ang kapal talaga ng mukha, be. Kalalaki mong tao. Alam mo, sa totoo, ito Yel, sa, Parang kasalanan ko din kasi na-tolerate ko yata yung pinaggagawa niya. Yel, ganito. Sa totoo lang, yung mga ganitong klase ng tao, ganitong klase ng lalaki partikular, ito yung nakakasira sa mga natitirang matitino eh. Hindi ko sinasabing matino ako ha. Ito yung klase ng lalaki na nakakasira sa mga matitinong lalaki na nasa relasyon. Lalong-lalo na yung may mga asawa na, lalong-lalo na yung may mga anak. Di ba? Gaano ka kitid ang pag-iisip mo na sa tuwing may pagtatalo kayo ng asawa mo, nakakalimutan mong may asawa at anak ka, di ba? Kundi ka ba naman buwisit ka. Sa totoo, nakakapang-init ka ng ulo kung sino ka man. Kasi, pumasok-pasok ka sa isang commitment na hindi ka na po pwedeng lumabas. Tapos yung responsibilidad mo, pinabayaan mo. Kalalaki mong tao, wala kang ka. Ay nako, ayaw Feeling naman ko namin. alam niya yan eh. Alam naman niya yan. Kaso kasi syempre, kapag mahal mo ang isang tao, Pingin ng tubig, high blood ako. hindi lang naman yan tungkol sa kung ano yung naibibigay niya sa'yo o kaya niyang ibigay, pero it's about the hope and the belief na pwede bang magbago yung taong ito. Lalo na, di ba, during the times na yayakapin kanya. Sabi mo nga, pag magkasama kayo, ramdam mo naman talaga na mahal ka niya, di ba? It's just that pag magkaaway kayo, eto lumalabas yung realidad and you get reminded again of that reality na hindi, irresponsible talaga ito. Itong lalaking to. Tsaka sa ginagawa niya, alam mo, ang napakalinaw lang ng mensahe. Hindi pagmamalang hanap niya sa'yo eh. Hindi responsibilidad sa tingin eh. mo ano bilang lalaki? Di ba? Kempet lang talaga. Lagi ba kayo Tuwing- nagkaganon? Tuwing nangangati lang to, tsaka ka lang maalala nito eh. Wag mo nang, Yel, alam mo, sa totoo, didiretsahin ka na namin ha. Wag mo nang antayin na makabuo pa kayo ng isa pa. Oo, mag-debattery ka na lang muna. Kasi alam mo, at least Ano ang daw? debattery, hindi mo na intindihin kung irresponsable o responsable. Ikaw ang kailangan responsableng mag-charge. Uy, nakakainis. Alam mo, 2026 na may ganito pa rin. Di ba? Tas sasabihin ng mga babae daw, mukha daw pera at pera hanap. Kung hindi pera, libreng ganon. Di ba? Babalik kayo kung kailan nyo gusto. Kaya, Tsaka, 30 sigurista na lang ang mga babae ngayon. Tsaka Yel, DJ Alex, 30 anyos ka na. Oo. Mamas True. boy ka pa rin. Hindi nga rin daw sumusunod sa nanay niya. Napaka-spoiled brat naman ito. Baka mamaya pinasususo ka pa ng nanay mo. Oo, hindi natin pa po alam. yun. Ha? Ano? Panganay? Panganay Kaya mo ang pa. kapal talaga ng mukha, Be. Anong sinasabi ng mga kamag-anak niya? Nakausap mo na ba yung mga malalapit sa kanya? Let's say, tatay niya, nanay niya. Kasi kung hindi sa'yo makikinig, malamang baka sa kanila pwede pa no?
Kasi po kahit yung parents po niya, di rin po niya pinapakinggan eh. Kahit sigaw-sigawan na ganyan. At, Basta po yung ano niya, ginusto niya. talagang Yung sutil, no? ano siya eh, parang makasarili siya, ganun. Ano na yung pinaka naging malala ninyong away, yung mga ginawa at sinabi sa'yo nitong babe mo na to? Ano ba? Wala po yung reason lang talaga ng away palagi namin. Kapag po may gusto siyang gawin na pang sarili niya, talagang ipopursue po niya eh. Ano ba mga pinagagagawa nito? Sa ngayon po ba? Oo. Hindi, bukas. Wala po akong At wala po magpakailanman. akong wala po akong idea kung anong ginagawa po nun ngayon eh. Pero ito pong Recent. recent. Yung sa work po niya, may anong tawag dito? May ni-reason siya sa akin na Na? nakabasag daw siya ng item, ganyan. Wow. Okay. Tapos, lumabas na may kasamahan kasi siya dito na parang kapitbahay namin na Okay. nagpasok sa kanya doon. Wala naman daw pong ganong nangyari. Sinungaling. Ang nangyari is yung parang pera, pinahawak sa kanya, pinagkatiwala sa kanya, tapos nagalaw po ata niya. Pero di niya yun inaamin sa akin until now. Tapos di rin ako naniniwala na nakabasag talaga siya. Saan niya nagagamit yung pera kung hindi naman siya nagsusustento sa inyong mag-ina? 'Di ba? Kaya until now po, di ko sure kung talagang nagsusugal pa rin siya ganyan. Anong plano mo niyan? Kasi syempre dalawa lang naman yan eh. Either i-compel mo siya na bumalik sa'yo, 'di ba? Or, yun na nga. Yung sinasabi ko, nakalimutan ko na. Sige, yun. Okay lang yan. I-compel mo na bumalik sa'yo at i-require mo siya, di ba, na magsustento sa inyo, bigyan ka talaga ng karampatang suporta dahil kailangan yun. Or hayaan mo na lang at huwag ka na mag-expect ng anything from him at all. Sa tingin mo, alin ka doon? For me, parang ayoko po muna siya tanggapin ngayon. Parang gusto ko munang makita na nagmamatured po siya. Yun lang. Pero alam mo, Yel, mukhang Na malabo eh. ma-realize. May hope ka pa eh, no? Alam mo, Yel, sa totoo lang mukhang malabo eh. Kasi sa loob ng 10 taon, mahigit, at tinatahak nyo pa yung mahigit 10 taon sa ngayon, parang wala namang nagbago, di ba? Kaya sabi mo nga rin, parang mas lalo pang lumala. Siguro Kaya mas nga po. maganda, Tas, Yel, yung sige po. Yel, alang-alang na lang din sa anak mo. Ilapit mo na muna sa barangay. Magkaroon kayo ng kasulatan. Siyempre, hindi habang buhay, ikaw ang magiging, ikaw ang may responsibilidad sa iniwan niya sa iyong anak, di ba? Siyempre, mag-asto sa may anak kahit iisa lang yan. Punta ka sa barangay, patawag mo siya, magkaroon kayo ng kasulatan na obligahin mo kasi asawa mo to eh. Di ba? Kaya si Hodang ayaw niya, gusto niya, may trabaho siya o ano man ang uri ng hanap buhay niya, obligahin mo. Magkaroon kayo ng kasunduan sa barangay, papirmahin mo. Dahil kung hindi, tuluyan mo to kasi parang 'di ba, para hindi namimihasa. Ano yan, nagpakasarap ka? Sa tuwing mangangati ka, babalik ka sa akin, kakamutin mo ko. Ang kapal naman pagmumukha mo. 'Di ba? Kalalaki mong tao, irresponsable ka, buwisit ka. Gusto ko na magmura talaga. Sa totoo lang, nakakainis. Di ba umagang-umaga, uminit ang ulo? Kasi sino bang Sorry. hindi? Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Wala kang kasalanan. Itong asawa mo nakakainis eh. Ang sarap yakapin talaga sa liig. Pero kung ako yung bablock ko na yan, kasi feeling ko wala rin yung pambigay eh. May stress ka lang kahihingi. Hindi, sa akin naman, subukan niya lang. Oo. Kung wala talaga, ikaw, kung kaya mo sikmurain na sampahan mo ng kaso to nang magtanda, Oo. 'di ba? Go for it. Kasi wala eh. Ano na lang kayo sa kanya, sa paningin niya, dumi na lang kayong dalawang mag-ina eh. Ultimo yung mga nanay niya, tatay niya, kamag-anakan niya, hindi niya pinakikinggan eh. 'Di ba? Napaka-irresponsable, 10 taon, tatapo mo ng ganun. Magbubuhay binata ka.
Buisit na to. May ganyan talagang mga lalaki. No, kaya babalik tayo doon sa pinagdebatihan nung nakaraan, di ba? Yung broke boys don't deserve to be loved. Pero parang at this point, totoo nga. Kung Totoo. ganyan ka irresponsable, hindi mo deserve ng pamilyang uuwian mo. Ano kung kailan ka lang pwede at Oo. available. Pero syempre, no, Yel, alam namin yung pinagdadaanan mo o baka nga higit pa talaga, lalo na kapapanganak lang. So syempre, kaakibat niyan yung may postpartum ka din. Ayan. Iba rin totoo. yung pinagdadaanan mo ngayon. Sa mga kalalakiang nakikinig ngayon, lalo kung bagong panganak ang asawa nyo, all the more na dapat pinoprotektahan mo sila emotionally. Pag bagong panganak, hindi yung bagong panganak, intindihin na nga yung baby, intindihin ka pa rin, babe. Yel, alam mo sa ngalan ng mga matitinong kalalakihan gaya ko, no? Humihingi kami ng pasensya dahil sa kagagawa nitong isang to. Pero again, mabuti na lang, nandiyan ka, nananatili kang matatag, at 'di ba? Kontrolado mo ang sitwasyon, alang-alang din sa nag-iisa mong anak. Ngayon, kung babalik siya, nasa sayo na 'yon. 'Di ba? Conforme na sa'yo. Pero pagkaisipin mo, kung tatanggapin mo ulit tong buwisit na to, buwisit talaga. Galit na. Tatanggapin mo to, isipin mo maigi ng paulit-ulit yung hinaharap. Kung magiging maigi pa ba yung pagsasama nyo bilang mag-asawa kung tatanggapin mo ulit to. O, iisipin mo ang sarili mo at yung kapakanan ng anak mo. Okay po. Saan ka ba sa Rizal? Nanggigigil ako. Puntahan mo na, ikaw na Teresa po. magde-deliver. Nagngangalit yung mga Teresa po, ngipin tapos ko. taga-Antipolo siya. Ang lapit lang. Lapit. Ako nga, Montalban, pinupunta. Alam mo saan nakatira ngayon, hindi mo alam. Opo, alam po. Nandun po siguro yun sa mama niya or kundi man po siya pinapatuloy ng magulang niya sa kanila dahil nga po alam nilang ganun ugali niya. Doon po siya sa tropa niya nakikitulog. Yung mga lola niya sa side ni kuya, ano pa, binibisita yung anak mo, kumusta yung relasyon nila doon sa 1-year-old yung anak? Yung parents po niya hindi po man lang dumadalaw dito para makita po yung apo nila. Pero Yel ha, hopefully kahit papano nabigyan ka namin ng linaw ha. Yun sa Okay dapat mong po. gawin. Yun nga, magkaroon kayo ng kasunduan, kasulatan sa barangay or gaya ng sabi ni DJ Alex, hayaan mo na. Oo. Kaysa ma-stress ka pa. Napakabata mo pa para sa ganitong Nakaka-stress. sitwasyon. Napakabata mo pa para problemahin mo tong lintik na tong... Galit na galit. Ayan na, nababa Ay, na. iinis ako eh. Nasaktan na. Andiyan pa ba? Naputol Wala na. Well, maraming salamat si Mariel. Ating ka-vibes mula sa Teresa Rizal. Maraming salamat. O, kung may share din kayong ganyan, tawag na kayo, ha?